Magandang araw sa bayanang Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Oy, thank you so much sa patuloy po ninyong pagbibigay ng suporta at pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Pinapasalamatan din po namin ni Ma'am Lorraine ang inyong pagsubaybay din sa aming programa na Bigwas ng Agila. Malaking tulong po ang inyong pagkampanya sa subscribers and viewers ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Bigwas ng Agila. Oy, bibigyan po natin mga kababayan ng pananaw at pagpapaliwanag itong maniobra ni Ping Lacson sa Senado matapos na ito ay nabahag ang buntot at umatras sa debate at interpellation on the floor nang ito po ay hinamon ni Senator Marcoleta tungkol sa mga questions at pinapagpapaliwanag siya kung bakit maglalabas ka ng partial report hindi pa nga tapos ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol po sa mga katiwalian at issue ng pinakamalaking pandarambong na nangyari po sa kasaysayan ng Pilipinas na paglimas sa kaban ng bayan na naganap at nagaganap sa gobyerno ni Marcos Jr. at mga involved na mga opisyal ng gobyerno. So umatras po si Ping Lacson dahil hindi niya kayang panindigan ang kanyang report na lumalabas ay isang pagtatabon-tabon, pagmamaniobra para po mailihis ang katotohanan patungkol sa pananagutang kriminal ng mga punong salarin o mga mastermind. Ngayon, tinanong siya ni Senator Marcoleta, ba't hindi natin ipinapatawag dito si Speaker Martin Romualdez na nagbigay po ng public statement na marami siyang alam tungkol sa katiwalian na ito at hindi siya papayag na gagamitin siya na fall guy. O bakit hindi natin siya ipatawag kung sino ang mastermind at ating maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee? Tiklop si Ping Lacson doon. Ganon din po ang possibility ng pagbibigay ng affidavit o yung tinatawag na omnibus affidavit and testimonial ni Saldico. Kahit man lang through online ay kaya namang ipacilitate ang ganong uri ng pagtitistigo dahil Martin Romualdez and Saldico, sila po ang naging haligi ng sindikato na itinuturo na sangkot si Marcos kung bakit po nawala ang mahigit 1.5 o hanggang 1.9 trillion pesos sa kaban ng bayan. Bakit hindi patawag ang 18 former soldiers na nagsilbi po ng mga security team at the same time tagapaghatid ng mga mali-maleta at tuni-tuniladang pera? Sila Jojo Cades, sila Adrian Bersamin, mga undersecretary po ito na itinuturong bagman, facilitator at bodigero ng mga diskarte sa pag-deliver ng pera kay Marcos na itinuro ni Saldico. Itinuro din po ito sa revelations na inilabas po nila Congressman Igay Erese at nila Congressman Leandro Liveste. Bakit hindi ipatawag din si Congressman Leandro Liveste? Di umano, ayon sa kanya, ay mayroon itong hinahawakan na tinatawag na Cabral Files. O bakit wala? So lahat ng ito hindi masasagot ni Ping Lacson sapagkat ang motibo ni Ping Lacson ay hindi ang katotohanan, kundi ang paglilihis nito at ang pagtatabon-tabon, pagbibigay ng takip kay Marcos Jr. at kila Romualdez. Kapareho po sila ng interes at intensyon ni Tito Soto. Kaya po sila ang nailagay sa pamunuan ng Senado na ang nagmaniobra nito sila Marcos mismo at sila Romualdez. Okay. Ngayon, dahil hindi maisagot at may paliwanag ni Ping Lacson ang debate at interpellation na hinahamon sa kanya ni Senator Marcoleta, pinagtulungan nila ni Tito Soto na ma-technical si Marcoleta. Dahil daw mayroong tradisyon at may rules na kapag hindi magpa-interpellate ang isang senador sa kanyang privilege speech, hindi siya pwedeng pilitin. Ayun! Pero lumalabas na umatras na duwag at nabahag ang buntot ni Ping Lacson na mag-engage po sa naturang paglilinaw sapagkat hindi niya pinayagan na siya ay matanong at magkaroon ng interactive debate tungkol sa kanyang mga pinaglalagay doon sa committee report nila. Okay.
Para makabuelta at makamaniobra laban kay Marcoleta, nagpatawag ng media briefing sa Senado. Kapihan sa Senado, si Ping Lacson, no? Parang ganun ang setup. Upang magkaroon ng counter-attack laban kay Senator Marcoleta. At sabi niya, nakakuha siya ng handwritten notes mula kay Yumaong Catalina Cabral. Ito po yung namatay, patay na, at nakita na lang daw ang bangkay doon sa ibaba ng isang bangin sa Cordillera. At mayroong mga files na kumakalat, mayroong kiniklaim si Congressman Leandro Libeste, at mayroon din pong sinasabi si Ping Lacson na may mga kopya siya ng ilang files ni Jose Cabral patungkol sa involved na mga kongresista, mga senador, mga taga-DPWH at mga nasa gobyerno at mga kontraktor kung paano po nilimas ang Kabanang Bayan gamit ang mga infrastructure projects all over the country. Ayon. So mayroong binulgar di umano si Ping Lacson na nasasangkot si Marcoleta sa allocables or parang pork barrel na in-insert at mga 500 million pesos ang amount. Without admitting na ito ay mali, sabi ni Ping Lacson, hindi naman natin sinasabi na krimen ito o illegal, pero sabi niya inappropriate, hindi nararapat at hindi karapat-dapat na ginawa. Short of saying na nasasangkot si Senator Marcoleta sa mga anomalya kasi nga tumanggap siya ng kapareho sa pork barrel na allocation, ang tinatawag na allocables and insertion. Sa pagkakaalam daw niya sa notes na yon, 500 million pesos. Kung saan ito ginamit ni Senator Marcoleta, dapat magpaliwanag daw si Senator Marcoleta. So ito na ang mga maniobra. Ito na mga ganting atake. Simple, pero alam natin po na may bira. Nais ni Ping Lacson na tapunan ng putik at pagdududa ng taong bayan si Senator Marcoleta. Na hindi siya malinis, nagmamalinis lang siya. Dahil nga hindi niya masagot ni Ping Lacson at may paliwanag ano ang nangyari sa kanyang kadramahan at nilang Tito Soto sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ngayon, sabi niya, kailangan imbestigahan ng ombudsman yung may mga allocables, included si Senator Marcoleta na mayroong 500 million pesos nung panahon na siya ay miyembro pa ng House of Representatives. Aba, mukhang nagkakabulgaran, ano? Pero nakalimutan ni Ping Lacson na mayroon din siyang mga kasamahan na nandyan na may mga allocables na itinuturo din ng media. Halimbawa, ang binanggit ni Katunying at ni Jerry Baha sa programa nilang 2x2 no, sa DZRH, na si Hontiveros ay mayroong mga 3 billion pesos worth of insertions at mayroon pang mga flood control projects na mga 700 million. Yan ay ayon sa pagsasalaysay at talakayan nila Anthony Taberna at nila Jerry Baha sa programa nila na 2x2. Hindi ba ito paimbestigahan din ni Ping Lacson? Bakit si Marcoleta lang ang kanyang sinisingle out at mukhang targeted operation of using propaganda in media? Para kunwari, hindi niya sinasabi na may pagkakamali, pero alam natin ang intensyon, ang subliminal intent, yung nakapailalim na layunin ni Ping Lacson ay tapunan ng putik at guluhin ang integridad ni Marcoleta para lumabas na huwag kang magmalinis dahil hindi ka malinis. Huwag kang magmagandang lalaki dahil hindi ka magandang lalaki. Yun pong mensahe ni Ping Lacson. Tingnan natin kung papaimbestigahan niya ito. Hindi nga niya pinapaimbestigahan nila Tito Soto yung complaint nila Atty. Topacio, Atty. Jing Paras, dating Congressman Jing Paras, tungkol sa ethics complaint laban kay Hontiveros. Tungkol sa tinatawag nilang allegedly ay tanim witness and witness tampering, witness manipulation sa kanyang committee hearing dahil may naglantad o may lumantad na testigo hinggil dito. O ba't di mo ito binibring up? Dahil kaalyado po ni Ping Lacson at ni Tito Soto, kasama nila sa silent majority, si Risa Hontiveros. Ayun. So ano po ang nakikita natin mga kababayan na patutunguhan nito? This is going to be a tug war or tug of war sa loob ng Senado kasi alam natin ang mga
minority bloc senators ang kanilang simpatya sa mga Duterte. Kung nandyan si Bato de la Rosa, siyam sila. Pero dahil wala si Bato de la Rosa ngayon dyan, si Senator de la Rosa is not physically present at nagko-contemplate o pinag-iisipan na ni Tito Soto na maglabas ng show cause order, bakit hindi siya papatawan ng disciplinary action sa Senado, aba, 8 lang naiiwan. Pero may 5 or 15 ang silent majority. Ito naman po yung nakalinya sa maniobra ni Marcos at nila Romualdez na grupo. Pero hindi yan intact, no? Hindi po yan solid. Kasi nakikita natin dyan, itong si Pia Cayetano, kapatid ni Alan Peter Cayetano yan, anytime pwedeng lumipat at tumawid dyan papunta dito sa minority group, no? At magiging karagdagang bilang ng mga senador. Nandyan din po si JB Ejercito na very vocal na hindi siya pumapabor dito sa impeachment gimmick ng maniobra nila Marcos at Romualdez. And maybe we can add one more, si Loren Legarda, yung kanyang anak, tinitira at dinidikdik ngayon sa House of Representatives. Na mukhang malabo din yan na tatayo upang hatawin ng 2x2 sa impeachment si Sara Duterte pag-akyat sa Senado. O 3 na yon, di ba? JB Ejercito, Pia Cayetano, Loren Legarda. O di, patas na. Pwedeng magmaniobra din po ang magkapatid na Villar kasi dati namang kaalyado at nakalinya yan sa mga Duterte at hindi yan bumibira sa mga Duterte. So between 3 to 5 senators ang pwede pong tumawid papunta sa grupo ng silent minority, ng maingay na minority at yung tinatawag na minority aligned group. So kahit wala si Bato de la Rosa, magiging 13 po ang bilang nila. Kung tumawid si Loren Legarda, tumawid si JB Ejercito, or kahit wala si JB, tumawid lang ang magkapatid na Villar at pati si Senator Pia Cayetano. So hindi sigurado si Ping Lacson dito, kaya nga pinoprotektahan niya at nila Tito Soto ang kaalyado nila, kunwari, na si Hontiveros. Pero ang bira niya ay nakatumbok kay Senator Marcoleta. Targeted operation po ito on the part of Ping Lacson. No? Yan ang mga tinatawag na maruming laro sa propaganda at maniobrang politika. At antayin natin anong sagot at pagpapaliwanag na gagawin ni Senator Dante Marcoleta sa pagkakadawit at pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa allocables at insertions na mayroong 500 million pesos daw na hindi may paliwanag na proyekto o mga pagkakagamitan kung saan napunta itong amount na ito na pinaputok ni Ping Lacson matapos na siya po ay umatras doon sa tinatawag na public debate niya supposedly kay Marcoleta sa loob ng Senado. Nakakatuwa at nakakatawa ang mga ganitong development. No, mayroon pa tayong narinig na mayroon din pong maniobra ngayon ng headcount sa Senado. Parang attendance and loyalty check. Kung sino ba ang solid na papabor para sa impeachment laban kay Sara Duterte. Binibilang nga nila, mga 7 lang ang solid. Number 1, si Ping Lacson, si Tito Soto, and then itong si Risa Hontiveros, itong si Pangilinan, at doubt pa sila o nag-aalangan pa sila kay Bam Aquino. So 4, yung magkapatid na Tulpo, 6. O di, mga 6 hanggang 7 lang ang sigurado nila na bilang. But they need 16 sila Marcos at Romualdez. At ang kaalyado ng sindikato na ito, na namumuno sa gobyerno ni Marcos, they need 16 senators to vote for the conviction of Sara Duterte. At mukhang hirap na hirap sila, kaya nila ito dinudurog ngayon ang kapareho ni Marcoleta para wag mag-ingay, ang kapareho nila Alan Peter Cayetano na gusto nilang i-isolate at sila Jinggoy Estrada at Chis Escudero. Ayun. Kaabang-abang ito kasi may maniobra din sa ombudsman na tinatakot nila na si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero at si Senator Jinggoy Estrada ay pasampahan ng mga kaso. Mukhang ito nga ang binulgar ni Senator Amy Marcos na mayroong nanggaganap na takutan, panunuhol, brasuhan at maniobrahan. At walang ibang kumukumpas, hindi lang si Romualdez, kundi pati mismo si Marcos Jr. Ayan.
Pero ano ba talagang score sa pagitan po ni Marcos Jr. at ni Martin Tambaloslos? Ang sinasabi nila, ang problema daw, wala naman talaga kay Marcos Jr. at kay Martin Tambaloslos. Ang problema daw ay kay Lisa Araneta, yung asawa. Kasi mukhang hindi na niya makokontrol si Martin Tambaloslos at pumapalag. Pero kung pumalag si Martin Tambaloslos at ilaglag si Sandro Marcos, aba, masaya ito. Yan ang mga kwento na hindi pwedeng pigilan ng maniobra ni Ping Lacson at ni Tito Soto kapag ito ay pumutok na. Kaya ayaw niyang ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga direktang nakakaalam at may partisipasyon sa nangyayaring ito hinggil sa ginagawa nila Martin Tambaloslos at nila Marcos kung paano umandar at gumana ang sindikato ng pandarambong at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan. Abangan natin kung ano po ang patutunguhan nitong Ping Lacson expose ala attack laban kay Senator Marcoleta na nais niyang tumahimik o tumiklop dahil consistent po si Senator Marcoleta sa paninindigan niyang nagkakaroon ng whitewash o paghuhugas at pagtatabon-tabon at pagtatakip ang Senate Blue Ribbon Committee nila Ping Lacson, kaya wala na itong credibility. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel at sa aming programang Bigwas ng Agila. Magsubaybay po tayo sa mga balita at kaganapan at magbibigay tayo ng mga mahahalagang updates at mga pagpapaliwanag. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mabuhay! Ito po si Ka Eric. Maraming salamat muli.